Senator Judge Bongbong Marcos to discuss the responsibilities and concerns of being a senator judge in an impeachment trial. I think we are at the point in the trial where we are really starting to assess what the evidence is that has been presented, what testimony we have heard. As far as I can tell, all of the senator judges are trying very hard to be objective, are trying very hard to look at the facts before them and come to a conclusion. At the end of the day, I will, I'm there taking copious notes, and I'll go back to those notes, and just about what happened, what occurred in front of us during the impeachment trial will be what is assessed, as I said, when the time comes for us to make a decision. Surveys are not part of the trial. Okay, they're part of our political lives, but they're not part of the trial. Pangulong Bongbong Marcos, naka-genius mode. Grabe, nakakabilib siya bilang senator judge noong panahon ni Chief Justice Corona. At ano ang kinalaman nito sa impeachment ni VP Sara Duterte? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Para kay Pangulong Bongbong Marcos, mas mabuti kung haharap si Vice President sa kanyang impeachment trial na magsisimula na mamaya. Ayon sa Pangulo, noong naging senator judge sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, mas madaling masasagot ang mga akusasyon laban sa bise kung naroon siya mismo. That's not a legal opinion because I'm not a lawyer. But if I'm just trying to put myself in that position, so I would probably myself, if it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing. Naka-genius mode si Senator Judge Bongbong Marcos. Bakit hindi siya pumapayag na ma-impeach si VP Sara? Mr. President, ladies and gentlemen, madami ang nakalimot pero hindi ang mga may matalas na alaala. Isang eksenang hindi mo akalain na magiging halaga ngayon. Isang batang senador, tahimik, kalmado, pero nakakagulat ang binitawang salita sa gitna ng isang makasaysayang impeachment trial. Hindi mo siya iisiping magiging presidente. Hindi mo siya iisiping may itinatagong strategic genius. Pero teka, bakit nga ba biglang pinag-uusapan muli ang panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona? At anong kinalaman nito sa tila hindi matinag na posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng impeachment ni VP Sara Duterte? The genius you didn't see coming. Noong panahong binabayo ng kaliwat ka ng akusasyon, si CJ Renato Corona, isang batang Marcos ang tumindig. Tahimik siya sa simula, pero nung siya'y nagsalita bilang senator judge, ang bawat salita ay parang kutsilyong dumadaan sa manipis na papel, direkta, malinaw, at matalino. Atin siya pakinggan mga kaibigan. An impeachment trial is sui generis. But be that as it may, the Bill of Rights stands supreme over all the powers of government, including the power to impeach. And nowhere is this precept more apposite than in this case, where the government has mustered all the resources at its disposal, not only to secure evidence against the Chief Justice, but further to ensure his conviction. Hindi siya nagpabiktima sa emosyon ng masa, hindi siya nagpataig sa bulungan ng kapangyarihan, but he saw what many failed to see, na kung hahayaang masira ang prinsipyo ng due process at ang batas ay sisirain para lang mapatalsik ang isang tao, sinong susunod? Legal logic beyond politics. Sa kanyang speech, ginamit ni Senator Judge Bongbong Marcos ang batas, hindi opinyon, hindi emosyon, para ipagtanggol ang prinsipyo ng katarungan. Lady Justice wears a blindfold for a reason, sabi niya. Oo, talagang may nagsumiti ng dokumento na iniwan lang daw sa gate. May little lady pangaraw na nagbigay ng ebidensya. Parang pelikula, pero hindi comedy, kundi drama ng politika. But he knew, ang ganitong paraan ng pagbibigay ng ebidensya ay sumisira sa mismong sistema na dapat nating punoprotektahan. Kaya pala he said, we may be faulted for erring on the side of conservatism, but what we are doing is redefining the relationship between branches of government. Sinabi niya ito noon, therefore, ngayon, dapat lambag magulat tayo kung bakit hindi siya pumapayag na agad-agad ma-impeach si VP Sara. Clue ba to sa tunay na game plan? Sa gitna ng investigasyon kay VP Sara, maraming haka-haka. May basbas ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos?
May riff ba silang dalawa? Pero ika nga niya sa sarili niyang podcast, to put it bluntly, wala naman akong papel doon sa impeachment. Sounds defensive. Maybe, but what if it's strategic? Kilala natin ang mga Marcos, hindi nagpapapansin yan, pero laging may galaw. Hindi nagpapapogi sa kamera, pero may tinatarget sa backstage. It would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. That's not a legal opinion because I'm not a lawyer. But I'm just trying to put myself in that position. So I would probably myself, if it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing. The missing piece, loyalty or legacy, hindi tungkol sa simpleng alyansa, hindi ito tungkol sa utang na loob. Therefore, mas makatwirang isipin na baka ang pinangangalagaan ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lang si VP Sara, kundi ang mismong prinsipyo ng impeachment na siyang ipinaglaban niya noon bilang senador. Kung papayagan niya ito ngayon, hindi ba't nilalapastangan niya rin ang sarili niyang paninindigan? Final blow, the genius revealed. Sa huli, isa lang ang malinaw. Noong panahon ni CJ Corona, nakita natin si Marcos na kayang mag-stand on principle. At ngayon, habang pinupolitika ang impeachment ni VP Sara, he chooses to stay above the noise. Not because he doesn't care, but because he cares more than we think sa batas, sa proseso, at sa epekto nito sa kinabukasan ng gobyerno. Therefore, kung iniisip mong simpleng political survival lang ito, baka mali tayo. Baka ito ang tunay na genius move. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Micah 6 verse 8. Sinabi na sa iyo, tao, kung ano ang mabuti, at ito ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Mamuhay ka ng may katarungan, mahalin mo ang pagkahabag, at magpakumbaba ka habang lumalakad sa Diyos mo. Sa lahat ng ingay ng politika, sa lahat ng intriga sa paligid ng kapangyarihan, katarungan, integridad at paninindigan ang ating hinahanap. Pero kung tutuusin, kahit gaano kagaling ang isang leader, kahit gaano kahusay ang depensa sa batas, ang tunay na katarungan ay hindi mula sa tao. Ito ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon Diyos. At sa sentro ng katarungan ng ating Panginoon Diyos ay hindi galit, kundi habag. Isipin mo ang ating Panginoon Jesus. Siya ang dakilang hukom. Siya ang may karapatang magparusa. Pero nung siya'y narito sa lupa, pinili niyang umupo sa tabi ng mga makasalanan. Hindi siya sumigaw ng guilty gaya ng marami. Bagkus, siya yumuko, sumulat sa lupa at nagsabi, ang sinumang walang kasalanan, ang maunang bumato. 1:8 verse 7. Kaya kung iniisip mong kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo araw-araw, tandaan mo ito, kaibigan. Ang ating Panginoon Jesus ang tagapagtanggol mo. At hindi lang siya patas, mahal ka niya. Kung si Pangulong Marcos ay naninindigan para sa batas ng impeachment trial, masigit tayong tinatawag ng ating Panginoon Jesus na manindigan hindi lang para sa tama, kundi para sa may pagkahambag, manindigan sa katotohanan, mamuhay ng kababaang loob, magpatawad, kahit may dahilan kang magalit, magpakita ng awa gaya ng ipinakita na ating Panginoong Diyos sa iyo. Katarungan na may pagmamahal, katapatan na may biyaya, liderato na nakasentro sa ating Panginoon Jesus. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong habag. Sa panahon na kami maaring parusahan, pinili niyo pong mahalin kami. Turuan niyo po kaming lumakad ng may katarungan pero laging may kababaang loob. Sa bawat desisyon, sa bawat paninindigan, naway makita ka sa amin. Ang Diyos na puno ng pag-ibig, hindi ng galit. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan at patumbayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig na aming panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon
bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.